Tingnan mo. Boss, magkano ang presyo? Hindi ko kayang bayaran ang halagang ito. Dagdagan mo pa ng kaunti. Boss, hatiin mo nga ang isang piraso para sa akin. CJ. Puro tina pala ang laman nito. Hindi nga tinatawag na lungsod ng Jade ang Jiangsu nang walang dahilan. Talagang karapat dapat sa reputasyon nito. Ito na ang huling piraso. Presyong bagsak na parang tumatalon sa gusali. 100. Sa halagang 100, hindi ka lugi sa pagbili nito. Hindi ka maluloko sa presyong ito. Basag na, ibinebenta pa sa halagang 100. Kahit pang suporta sa mesa, ayaw gamitin sa sobrang gaspang. Kawawa ang bibili nito. Bobo lang ang maglalabas ng pera para rito. Jade na may lumulutang na bulaklak. Asul na tubig na may lumulutang na bulaklak. Hindi bababa sa 7 numero ang halaga nito. May ganitong kayamanang nakatago pala sa mumurahing pwestong ito. 100 lang ang hinihingi. Malaking tubo ito. Boss. Magkano ang bagay na ito? 100. Basag na ng ganito ang batong ito. Kahit ibigay sa iba, ayaw nilang gamitin bilang pantukod sa mesa. Bakit mo pa hinihingan ng 100? Kung ganoon, magkano ang kaya mong ibigay? 20 ang pinakamataas. Sige, 20 na. Pinulot lang ang bulok na batong ito sa tabi ng ilog. Kahit libre, walang may gusto. Naglabas pa talaga siya ng 20. Talagang jackpot ng katangahan. Sa halagang 20, nakuha na niya. Talagang pambihira ang kanyang kakayahan. Kuya Minyuan. Tingnan mo ang pulseras na yon, ang ganda. Karapat dapat bang pag-aksayahan ng tingin ang ganitong klase ng basura? Dumihan mo ang mga mata ko. Ang mag-asawang taksil at malandi pala ang mga ito. Bumalik na ang taga-deliver. Ano ang ginagawa ninyo? Anong ginagawa? Bulag ka ba? Naghiwalay na kami. Naghiwalay. Whoopsaroo. Hindi ba nangako ka sa akin? Hindi ba sabi mo kapag nakaipon ako ng pambayad sa paunang hulog ngayong taon, magpapakasal ka sa akin? Sa 10 metro kwadrado mong bahay na tagas at amag ang bumabalot. Karapat dapat ba akong pakasalan? Suru. Mahigit 60 delivery ang ginawa ko ngayon. Sa susunod na buwan, makakahanap na tayo ng mas maayos na bahay. Si Minyuan ay mula sa nangungunang pamilya ng mga taga-suri ng Jade sa Jiangsu. Ang ikalawang batang panginoon ng pamilyang Shen. Kahit 600 delivery ang gawin mo sa isang araw. Hindi mo pa rin mabibili ang kahit isang cufflink niya. Yubusi. Magising ka nga sa katotohanan. Isa kang taga-deliver. At bakit mo inaasahan sasama ako sa iyo sa ganitong kaawa-awang buhay? Shen Minyuan, ano ang ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mo. Ano ka ba? Nangangahas kang tawagin ako sa pangalan ko. Nakakadiri ka. Ang singsing na ito ay iniwan sa akin ng mga magulang ko. Ito na lang ang nag-iisang alaala ko sa kanila. Bitawan mo ako. Mas mahal pa ang asong tagabantay ng pamilya Shen kaysa sayo. Pati ang tali ng aso nito. Mas may halaga kaysa sa bagay na yan. Yan pa ang gagamitin mong pang-propose. Kahit ang sarili mong ina, ikakahiya ka. Huwag. Kayong lahat. Humanap kayo ng mas matinong pamalit. Umalis kayo. Kahit aso, hindi humaharang sa daan. Grabe ang tapang mo. Tingnan mo, Yubusi. Isa kang walang silbi. Pati ang natatanging singsing na iniwan ni na mama at papa. Hindi mo na protektahan. Ano pa ang kaya mong protektahan? Wusi. Ito ang minanang dugong Jade ng pamilya natin. Ingatan mong mabuti. Tama. Mayroon pa akong dugong Jade na iniwan sa akin ni Lolo. Hindi ko akalaing mabubuksan ko ang ikatlong mata. Nawala ang Jade na iniwan sa akin ni Lolo. Huwag sabihin ang Jade na yon. Ang nagbukas ng banal kong paningin. Ang pinakamalaking sentro ng magaspang na Jade sa buong bansa. Idarao sa Jiangsu ang pandaigdigang kongreso ng pagsusuri ng hiyas. Shen Minyuan. Whoopsaroo. May utang kayo sa akin. Isa-isa kong sisingilin ang lahat. Karapat dapat pa bang tingnan ang ganitong klase ng bato? Dinudumisan nito ang paningin ko. Hindi ba yan ang delivery boy natin? Ilang delivery na ang natakbo mo ngayon? Nakaipon ka na ba para sa renta?
Yubusi, sinusundan mo ba ako? Wala ka bang hiya? Kuya Minyuan, bakit mo pa siya pinapansin? Bumababa ang halaga ng pakikipag-usap sa pulubi. Hindi nga ako nagreklamo kahit marumi ka. Ikaw pa ang nagbabaligtad ng sisi. Paano mo naisipang makisawsaw at makinabang? Biglang aangat sa langit. Nabobo ka ba sa isang sampal ko? Itinuturing mo ring kayamanan ang ganitong basura. Boss, 200 ang alok ko para sa batong ito. Kahit basura si Yubusi. Hanggat hindi ako, si Shen Minyuan, pumapayag. Wala kang karapatang maningil sa kanya. Mabuhay ang ikalawang Young Master Shen. Ibalot ko na po ito para sa inyo. Boss, ako ang unang dumating. Hindi ka naman nagbayad. At saka, sa negosyo, hindi ba sa pinakamataas na bidder na pupunta ang paninda? Ikalawang Young Master Shen. 200 para sa basag na batong ito. Mukhang wala ka ring alam sa pagtaya ng bato. Sino ang sinasabi mong walang alam? Ang ikalawang Young Master ng pamilya Shen. Siya yung natalo ng 8 milyon sa pagtaya ng bato 3 taon na ang nakalipas. Mas pinahahalagahan ni Lolo Shen ang panganay na dalaga na si Shen. Itong ikalawang Young Master. Inaagaw pati ang ganito kapangit na bato. Isa talagang mayamang palamunin. Ang panganay na dalaga at ang ikatlong Young Master ay nag-agawan sa posisyon ng tagapagmana. Na para bang buhay at dugo ang puhunan. Sa ganitong mata, paano mananalo ang ikalawang Young Master? Yubusi, huwag kang bastos. Bakit ko kailangang magpakumbaba? Napapalitan ba ng mukha ang pera? Totoo ngang makapal ang mukha mo, ikalawang Young Master Shen. Pero natalo ka pa rin ng 8 milyon. Kapag binili mo ngayon ang basurang batong iyan, malalaman ka ng buong mundo ng pagsusuri ng hiyas sa Jiangsu. Ikalawang Young Master ng pamilya Shen. Gumastos ng 100 para bumili ng pangtapak. Kuya Minyuan, magsisimula na ang kongreso ng pagsusuri ng hiyas. Kapag nalaman niyang bumili ka ng sirang bato, magagalit na naman siya. Huwag mo nang aksayahin ang oras sa kanya. Bilisan natin, hindi ko akalain pati ang pamilyang Shen ay ganoon kaseryoso sa kongreso ng pagsusuri ng hiyas. Mukhang napakahalaga talaga ng kongresong ito. Hindi ito basta-basta. Ikalawang batang amo, ayaw mo na ba? Ikalawang batang amo. Ikalawang batang amo, kukunin mo pa ba? Boss, 17 yuan at 50 sentimo na lang ang dala ko. Tingnan mo. Kunin mo na, kunin mo na. Sobrang laki ng kinita natin. Nagsusugal sa Jian Baoje sina Miss Shen at Young Master Jiang. Balita ko, ang pusta ay ang Jian Baoje. Bilisan niyo, puntahan natin. Siya ba yung may alitan kay Shen Minyuan? Ang panganay na Miss Shen. Kaibigan ko ang kaaway ng kaaway ko. Hindi ko palalampasin ang ganitong kasiyahan. Boss, bantayan mo muna ito. Babalik ako mamaya para kunin. Siya pala. Hindi ko na kayang tiisin ang sakit. Pakiusap, bilisan niyo naman. Hindi ba nagmamadali ka kanina? Bakit ayaw bumukas kahit kumatok na ako? Paumanhin sa bigla ang pagpasok. Malapit na ang oras ng paghahatid ng order. Salamat sa'yo. Walang anuman. Huwag mong kalimutang bigyan ako ng 5 bituin. Miss Shen, ano ang ekspresyon na yan? Mukhang hindi maganda ang takbo ng sitwasyon. Miss Shen, bakit malas na malas ako ngayon? 3 bato na ang sunod-sunod na pumalpak. Si Jian Lei ay isang bantog na hari ng pagsusugal sa bato. 3 taon na ang nakalipas, sa auksyon ng Myanmar, nakakuha siya ng Royal Purple. Sa isang laban, sumikat agad ang pangalan niya. Malaki ang ibinayad ni Young Master Shen para kunin siya. Malinaw na gusto niyang agawin ang Jian Baoje. Kapag isinugal niya ang Jian Baoje na nagkakahalaga ng 300 milyon. At matalo siya sa pustahan. Kahit ang sarili niyang ama ay hindi siya maililigtas. Sa palagay ko, dapat mag-asawa na lang ang mga babae at mamuhay ng maginhawa. Bakit pa nila kailangang pamahalaan ang negosyo ng pamilya? Sa auction sa Myanmar 3 taon na ang nakalipas. Gumamit ako ng batong nagkakahalaga ng 50,000. At nakakuha ng Royal Purple Jade na nagkakahalaga ng 20 milyon. Nayanig ang buong Timog Silangang Asya. Miss Shen, ang Jian Baoje na ito ay tiyak na mapapasakin ngayon. Shen Minyuan, akala ba ng tauhan mo mananalo siya sa harap mismo ng mga mata ko? Hindi ganoon kadali. Miss Shen, 3 bato na ito. Napagkasunduan natin na tig-5 pagkakataon ang bawat isa. Kung hindi ka pa rin makakuha ng magandang jade, kahit mas maganda pa sa High Ice Imperial Green na bato ko, ang Jian Baoje na ito ay magiging akin na.
Hoy, mababang uri lang ang bato mo. Siya ba yung delivery rider noong araw na yon? Marunong din pala siyang kumilatis ng bato. Saan nagmula ang batang iyan? Alam mo ba ang mga patakaran ng Jianbaoje? Miss Shen, kapag pumipili ng bato, wala kang karapatang sumabat. Masikip at matibay ang balat ng batong ito. May malalumot na guhit din sa ilang bahagi. Siguradong may jade sa loob. Miss Shen, kung ano-ano ang sinasabi ng batang iyan. Huwag na huwag kang maniwala sa mga kalokohan niya. Peking kulay lang ang mga malalumot na guhit na yan. Bulok na koton ang laman sa ilalim. Kapag tinaga mo yan, kahit isang piraso ng jade na pangsingsing ay hindi mo makukuha. Sayang lang ang isang pagkakataon. Gusto mo bang matalo si Miss Shen? Ikaw, Shen Qinyu. Ano ba ang nangyayari sa tauhan mo ngayon? Huwag kang magpatumpik-tumpik. Puputulin mo pa ba o hindi? Ang batong ito na lang. Hiwain mo. Wala itong laman. Impossible. Siguradong mali ang hiwa. Hiwain mo ulit. May malaking nakatagong yaman. Ito ay lumang minahan, glass type, Imperial Green. Imperial Green. Hindi bababa sa 10 milyon ang halaga nito. Ang dilaw berdeng bato ni Young Master Jiang. Walang binatbat dito. Talaga ng Imperial Green ang nailabas niya. Hoy, walang kwentang bata, may masasabi ka pa ba? Ang mga matang ito. Mas marami ng batong nasuri. Kaysa sa dami ng kinain mong kanin. Wala kang alam sa pagsusuri ng bato. Miss Shen. Sa pagsusuri ng bato. Hindi ko kailangan ng nakikialam at nagtuturo sa tabi. Pakiusap po. Ang walang kwentang batang ito. Palayasin nyo. Binabati kita. Pero, baka maaaring niyong baliktarin muna ang bato. At tingnan ang likod. Sa tingin mo ba magandang resulta pa rin ang hiwa? Maliit na bitak lang yan. Pagsusugal sa bato ito. Walang bagay na perpekto. Maliit na bitak. Subukan ninyong tutukan ng flashlight mula sa gilid. At tingnan kung gaano kalalim ang bitak. Kung hindi kayo naniniwala, hiwain niyo ngayon ang ikalawang bahagi. Pustahan tayo. Umaabot hanggang dulo ang bitak. Talo na talaga. Kaunting kulay lang yan. 200 yuan lang ang halaga niyan, pinakamataas. Totoo pala ang sinabi ng binatang iyon. Tunay ngang hindi dapat humusga sa panlabas na anyo. Ano ba ang nangyayari sa tauhan ni Miss Shen ngayon? Hindi man lang niya makita na basura yon. Kalagkarin niyo siya palabas. Miss Shen, patawarin niyo ako sa pagkakataong ito. Sa susunod na bato, siguradong kikita ako. Miss Shen. Ito na ang huling pagkakataon. Ngayong araw, mukhang hindi na maililigtas ang Jianbaoje. Ikaw na. CJ. Pero may isang kondisyon ako. May kondisyon ka pa talaga. Talaga ba, Miss Shen? Ililigtas ko ang napakalaking Jianbaoje nyo. Pero bawal na ba akong magtakda ng kondisyon? Wala man lang noong huli akong pumunta sa bahay nyo. Kahit kaunting paggalang o kagandahang asal. Ano ang sinabi mo? Wala. Ano ang kondisyon mo? Gusto kong maging punong tagasuri ng mga bato ng pamilya Shen. Nababaliw na ba ang taong ito? Gusto pa niyang makisangkot sa pamilya Shen. Tama. Sa panahon ngayon, kung ano-anong tao na ang sumusulpot. Ako ang punong tagasuri ng pamilya Shen. Ang salita ko ay kasing halaga ng 1,000 piraso ng ginto. Hindi ko alam kung gaano katagal ng bakante ang posisyong ito. Walang nakaupo rito ng matatag. Kaya mo bang panindigan ang posisyong ito? Malalaman lang pagkatapos subukan. Miss Shen, hindi kayo lugi kung kukunin niyo ako. Ang hamak mong kapatid na si Shen Minyuan. Kanina sa Antique Street. Bumili ng basurang bato sa halagang 200 yuan. Kung hindi ko siya pinukaw. Ngayon ay tuluyan na niyang ipinahiya ang buong pamilya Shen. Kilala mo si Shen Minyuan. Hindi lang pagkakilala ang usapan. May utang pa siyang kailangang bayaran sa akin. CJ, kung ganoon, gamitin mo ang tunay mong galing. Para makita ko mismo. Kung karapat dapat ka bang maging punong tagasuri. Hiwain mo ang batong ito. Sobra naman itong katawa-tawa. Pustahan sa batong pangsuporta sa mesa, lumang minahan daw. Kanina, akala ko pusang bulag lang na nakabunggo ng patay na daga. Nagkataon lang at tumama ang hula. Hahaha. Pinakuha ko ito sa bodega. Basurang pangsuporta sa mesa. Nangangahas ka pa talagang iharap at hiwain ito.
Miss Shen. Ito ang pinili mong mahusay na katuwang. Miss Shen. Hindi ko kayang hiwain ang batong ito. Bakit? Itong balat ay mula sa itim na wax shell. Mukha itong galing sa lumang minahan. Pero napakagulo ng mga ugat at hibla nito. 79% ang tsansang basura ang lalabas. 30 taon na ako sa trabahong ito. Kung ako ang maghiwa sa batong ito, hindi na ako makakapagtrabaho sa Jiangsu pagkatapos nito. Miss Shen, palitan na lang natin ng iba. Huwag mong pahirapan ang matandang maestro. Kapag hiniwa ito, pangalan ko ang masasayang. Ako mismo ang maghihiwa. Kapag may nangyari, ako, si Shen Qinyu, ang buong mananagot. Shen Qinyu, ikaw mismo ang maghihiwa sa batong pangsuporta. Mukhang ang Jian Baoje ay magiging akin na pagkatapos ng araw na ito. Paano ito hihiwain? Ipasok ng patayo ang talim mula rito. Huwag kang lilihis. CJ. Totoong palpak ang hiwa. Miss Shen, tama na. Madilim at kulay abo ang loob. Kahit hiwain pa ito ng 10 beses, abo pa rin ang lalabas. Kahit Diyos pa ang dumating, wala na itong pag-asa. Kung ipagpapatuloy mo pa, mawawala pati ang huling dangal ng pamilya Shen. Madilim na abong sapin. Hindi man lang nabutas ang sinturong sawa. Ang panimulang presyo ng batong ito ay 200 lang. Tunay ng basura. Shen Qinyu, huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Umalis ka na agad. Ilabas mo ang titulo ng Jian Baoje. Miss Shen, huwag mong kalimutan. Kailangan siyang maging punong tagasuri ng pamilya niyo. Ang isang punong tagasuri na hindi man lang kayang ayusin ang isang batong pangsuporta. Paano kanya tutulungan na harapin ang hamak mong kapatid? Ituloy mo ang ikalawang hiwa. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi nakikita ang kabaong. Ano ito? Puno ang kulay, high ice ang kalidad. Sariwang berdeng parang sikat ng araw. Itong batong material ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Ang batong pangsuporta ay naglabas ng full-color high ice jade. Nanaginip ba ako? Lumang minahang itim na wax shell na bato. Hindi ko man lang ito nakita. Isang tingin lang, nakilala na niya agad. Ano ba talaga ang pinagmula ng taong ito? Xuangjian. Bihira kang maging interesado ng ganito. Sabihin mo, ano ang tingin mo sa binatang ito? Magaling ang mata niya. Pero masyado siyang mayabang. Mayabang. Para sa akin, napakakalmado niya. Noong pumipili siya ng bato, hindi man lang kumurap ang mga mata niya. Iyan ang tunay na kumpiyansa. Ano naman? Ang gusto kong sabihin, sa pagtitipon ng mga tagasuri ng hiyas na ito, mas mabuting bantayan mo siyang mabuti. Lolo, isang pustahan pa lang ang napanalunan niya. Karapat dapat na ba siyang bigyan ng pansin ng habang buhay na honorary chairman ng pagtitipon? Isang. Si Jian Lei ay hari sa larangan ng pustahan ng bato. Ang Royal Purple na nakuha niya 3 taon na ang nakalipas ay siya mismo ang nakapaglabas. Kung kaya ng binatang ito na talunin si Jian Lei, hindi pa rin yun sapat. Binata, gusto kong makita kung ano ba talaga ang kaya mo. Impossible. Talagang imposible. Basurang pangpatong lang iyan sa mesa. Ako mismo ang kumuha niyan sa bodega. Hindi man lang nabuksan ang balat. Paano nangyari iyon? Si Jian Lei pa naman ang pinakamagaling sa pustahan ng bato. Natalo pa siya ng isang di kilalang hamak na binata. Ang batong ito ay maitim at magaspang ang balat. Puro lubak at bukol. Mukha talagang batong pangpatong. Pero isa pala itong lumang material na may maitim na waxy na balat. Nakatago ang batong ito sa ilalim ng lumang hukay. Nang hindi bababa sa 300 taon. Mas matanda pa ito kaysa sa lahat ng material dito. Diyos ko! 300 taong gulang na jade mula sa lumang hukay. Isang hiyas na ganito kataas ang uri. Ginamit lang ni Jian Lei na pangpatong ng mesa. Boss Jiang, tanggap ko ang pagkatalo. Nanalo ako. Jian Lei, may lakas ka ng loob. Mabuti na lang, dati akong delivery rider. Kaya natuto ako ng ilang galaw para sa pagtatanggol sa sarili. Kung hindi, winasa sana ng baliw na ito ang napakagandang bato. Nanalo ka. Pwede na ba akong bigyan ng 5 bituing review? 10 bituin ang ibibigay ko sa'yo. May talas ng mata at galing sa kamay. Talagang kahanga-hanga ang binatang ito. Xuangjian. CJ. Alamin mo ang lahat tungkol sa binatang iyon. Ibigay mo sa akin ang kumpletong impormasyon. Lolo.
Pupunta na ako ngayon. Ano ang pangalan mo? Yugusi. Mabuti. Magaling ka. Talagang ayos ako. Napahiya ko kayo ngayon. Bilang pagdiriwang sa pag-upo ng bagong punong tagasuri ng pamilyang Shen. 20% diskwento sa lahat ng bibilhin ngayon. Ayos. Ang laki ng tipid. Kailangan kong sulitin ang araw na ito. Ano ang balak mong gawin pagkatapos nito? Balak kong dumalo sa pagtitipon ng mga tagasuri ng hiyas. Ang pagpasok sa pagtitipon na ito ay para lamang sa mga pamilya ng kolektor at mga taong may pangalan at katayuan. Ang karaniwang tao ay hindi man lang makalalapit sa pintuan. Bilang punong tagasuri ng pamilyang Shen, hindi pa rin sapat ang katayuan ko. Kung hindi sapat ang katayuan ng mga tauhan ng pamilya Shen sa buong Jiangsu, malamang ay wala ng ibang karapat-dapat. Mabuti naman. Pero, ang pagpaparehistro para sa paligsahan ng mga tagapagsuri ng hiyas ay tapos na. Masasayang lang ang pagsisikap natin. May hawak ang lolo ko na isang rekomendasyon. Makalawa, magkakaroon ng salu-salo ang pamilya Shen. Kung sa hapag, ay maipakita mo ang isang dekalidad na batong hilaw. At mapasaya mo ang matanda. Baka sakali. Mapasa iyo mismo ang rekomendasyong iyon. Kung ganoon, bakit pa ako magpapakapagod? Bibili na lang ako ng tapos na batong dekalidad at ipapadala yon. Marangal na wala pang abala. Pero sasaya pa rin ang matanda. Hindi mo naintindihan. Buong buhay na kumita ang lolo ko sa pagsusuri ng mga bato. Para sa kanya, ang kilig ng isang hiwang maaaring magbago ng kapalaran ay mas nakaakit kaysa 100 tapos na hiyas. Yung batong ginawang tuntungan ng mesa ay nakakuha ng isang batong mataas ang uri na nagkakahalaga ng 10 milyon. Basura. Gumastos ako ng 300,000 para pabalikin ka. At yan lang ang ibinigay mong resulta. Kakaiba talaga ang Yugusi na yon. Sinuri ko ang nakaraan niya. 3 araw lang ang nakalipas, tagahatid pa siya ng pagkain. Ngayon, bigla na lang marunong ng magsuri ng bato. Yugusi. Siya nga. Yugusi. Bakit siya nasa Jianbaoje? Hindi lang siya naroon. Tinulungan pa niyang mailigtas ni Shen Qingyu ang Jianbaoje. Buong Jiangsu ngayon ay nag-uusap tungkol sa katabi ni Miss Shen, na isang binatang may matang nakakakita ng hiyas. Nakakatuwa naman. Ang basurang tinapakan ko noon ay gumapang paakyat para kagatin ako. Kuya Minyuan, ano ang alam ng basurang iyon sa pagsusuri ng bato? Swerte lang iyon ng taong bulag na nakabunggo ng daga. Ano naman ang alam mo? Kahit nagkataon lang. Pagkatapos ng laban na ito, tuluyan ng sisikat ang pangalan ni Shen Qingyu. Talagang mabubuksan ang lahat ng pinto para sa kanya. Ngayong may ganitong katulong siya. Ano pa ang laban ko sa pagiging tagapagmana ng pamilyang Shen? Ano pa ang maipangalaban ko? Yugusi. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Maligayang pagdating sa lungsod ng mga bato ng Jiangzhou. Ang lungsod ng mga bato ang isa sa pinakamalalaking pamilihan ng mga batong hilaw sa Jiangzhou. Pero payo ko sa'yo, maghinay-hinay ka. Napakalabo ng tubig dito. Hindi lang mga karaniwang negosyante. Ang mga veterano ng paligsahan sa pagsusuri ng hiyas ang naghahalukay ng kayamanan dito. Bakit, natatakot kang bumagsak ako? Nagpapaalala lang ako sa'yo. Ang mga makararating sa paligsahan sa hapunan ng pamilya Shen ay pawang mababangis na kalaban. Kaya dapat sapat na matibay ang hawak mong puhunan. Mas matibay pa. Kahit gaano katibay, walang makakatalo sa akin. Wala akong oras sa mga kalokohan mo. Dito na yon. Siya si Huang Laosan, ang pinakamakapangyarihan sa lungsod ng mga bato. Totoong magaganda ang mga hawak niyang bato. Pero napakaitim ng puso niya. Sanay siyang managa ng mga bagong salta. Miss Shen, anong hangin at napadpad kayo rito? Halika, maupo ka. May kaibigan akong naghahanap ng batong pipiliin. Sige, pag-usapan natin. Pero, Miss Shen, ang mga bato rito sa tindahan ko ay nagsisimula sa 6 na numerong halaga. Ang kaibigan niyo, may sapat bang pera? Hindi man gaanong marami ang pera niya. Pero mahusay ang kanyang mata. Sige, mayabang pala. Halika, pumili ka. Nakapili na ako. Bibigyan kita ng 10% bawas. Ang unang bato ay ice jade na may mga tila bulaklak. Pero napakaraming bitak. 200,000 ang halaga nito. Ang ikalawa ay dry green jade. Patay ang kulay. Walang halaga. Ang ikatlo naman
ay glass jade na Imperial Green. Manipis lang ang panlabas na balat. Puro bato ang loob. Ang batong ito ay lumang material mula sa minahan ng Haojiang. 800,000. Hindi na pwedeng tawaran. 800,000 para sa isang basurang may kaunting jade. Ang tindi mong managa, Boss Huang. Ano ang sinabi mo? Ang guhit na parang balat ng sawa ay balat lang. Kalahating pulgada lang ang lalim nito. Sa ilalim puro lumot na may tubig. Kapag pinutol ang halagang 800,000. 8,000 na lang ang pinakamabuting balik. Wala kang alam. Itong batong ito. Magkano? Basurang inanod lang pababa ng bundok ng ulan. Kahit libre, pwede na sayo. Kung ganoon, ito na ang kukunin ko. Dinala ito ni Miss Shen. Sino naman ang taong ito? Pumipili ng isang basurang bato. Hindi ba kalokohan lang yan? Yugusi. Sigurado ka ba? Sigurado. Ang balat ng batong ito ay black skin wax shell. Ang nasa loob ay sapat para mapanganga si Lolo Shen. Sa inggit at kiligin sa tuwa. Nakita mo nang mabuti. Magtiwala ka sa akin. Huwag nang magtanong. Kapag nagtanong ka, sikreto na yon. Kung wala kang mata sa bato, huwag kang magmatigas. Mabait akong tao. Ibigay ko na sa iyo ang basurang batong ito. At ituturo ko pa sa iyo ang tamang daan. Bilhin mo ito. Bibigyan kita ng 20% bawas. Hindi na kailangan. Itong basurang bato lang ang gusto ko. Pero ano? Huwag mong sabihin gusto mong magpalit ng bato. Boss Huang. Gumawa tayo ng kasulatan. Isang sirang bato lang naman iyan. Baka natatakot kang magsisi ako. Pirma, sige, pipirma ako. Salamat. Ay, second young Master Shen. Anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Sakto, may isang manloloko ritong nanggugulo. Ay. Yubusi, ilang araw na tayong hindi nagkikita. Tumigil ka na sa pagde-deliver at nangangalakal ka na ng basura. Kuya Minyuan, tingnan mo ang pinili niyang bato. Ang dumi-dumi. Second young Master Shen. Nagkita na naman tayo. Ito ba ang tinatawag mong kayamanan? Talagang nakakatawa. Baby, seryoso ka ba? Sa hapunan malalaman kung sino ang lamang. Anong karapatan mong pumunta sa hapunan? Bagay ka bang pumunta sa hapunan ng pamilyang Shen? Huwag ka nang mangarap na makapasok. Ang trabaho mo ay magdala lang ng mga plato. Marumi ka para sa pamilya Shen. Tumahimik ka. Imbitasyon ko ang ipinadala. May reklamo ka ba? Shen Qinyu. Naglakas loob kang isama ang basurang ito sa hapunan. Mukhang gusto rin niyo iyon. Nasa kamay ni Lolo Shen. Ang huli niyang pwesto sa malaking paligsahan ng pagsusuri ng hiyas. CJ. Kung ganoon ka talaga katiwala sa sarili mo. May lakas ka bang makipagtayaan sa akin? Ano ang pustahan? Maglalabas ako ng 800,000. Para bilhin ang lumang minahan mong bato, Boss Huang. Ilabas mo naman ang basura mong bato. Sa hapunan. Sa mismong hapunan. Hiwain natin ito sa harap ng lahat. Kung kaninong bato ang mas mahal, siya ang panalo. Hindi ba malinaw na pang-aapi yan? 800,000 lumang bato laban sa isang basurang bato. Paano yon magiging patas? Ayos lang. Pero, ikalawang Panginoong Shen. Kapag natalo ka. Ako ang talo. Ako ang ikalawang Panginoon ng pamilya Shen. Matatalo sa isang delivery boy na tulad mo. Kung sakaling matalo ako, bibigyan kita ng 800,000. At luluhod ako sa harap mo ng 3 beses. Kapag natalo ka, luluhod ka sa harap ko ng 3 beses. Umalis ka sa Jiangzhou. At huwag ka nang bumalik kailanman. Huwag. Bakit umaatras ka na sa pustahan? Kanina ang lakas mong magyabang. Yubusi. Kung wala kang tapang, umamin ka na lang natalo ka. Mataas ang pamantayan sa pintuan ng pamilya Shen. Hindi pumapasa ang mga tulad mong hamak. Huwag mong dumisan ang paningin ko. Tapos ang kasunduan. May saksi ang lahat ng narinig natin. Yubusi. Tingnan natin kung paano ka mamamatay mamaya. Sigurado ka ba talaga? Iyan ay lumang bato na nagkakahalaga ng 800,000. Miss Shen. Ako na ang bahala. CJ. Kita tayo mamayang gabi. Nakakatuwa ito. Naglakas loob talaga siyang makipagtayaan sa ikalawang Panginoong Shen. Ang hawak ni Yubusi. Basura lang talaga ba? Ang hapunan ng pamilya Shen. Sa wakas, nagkaroon din ng kaunting saya. Tumigil ka riyan. Ano bang ginagawa mo? Pupunta ako sa hapunan. Pupunta ka sa hapunan ng pamilya Shen. Binata.
Sino ba ang pumupunta sa hapunan ng pamilya Shen nang hindi nakasakay sa mamahaling sasakyan? Ikaw, nagtaksi ka lang, akala mo makakapasok ka. Lumayo ka. Huwag kang nakaharang dito. Bakit mas mayabang pa ang aso ng pamilya Shen kaysa sa amo nito? Sino ang tinatawag mong aso? Kung tinamaan ka, ibig sabihin ikaw ang aso. Hindi ba ito ang namumulot ng basura? Ikalawang Panginoong Shen, dumating na po kayo. Guardia. Bilisan inyo at paalisin ang taong ito. Ano ba ang hapunan ng pamilya Shen? Pati kung sino-sino pwedeng makapasok. Sino ang nag-utos sa kanyang umalis? Ako mismo ang nagbigay sa kanya ng imbitasyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para mangharang ng tao? Miss, sa tingin ko. Ano ang tinitingnan mo? Tingnan mo, nagtaksi lang siya rito. Tingnan mo ang suot niya. Halatang hindi mamahalin. Pinag-aral ka ng pamilyang Shen para maging mapangmata at mapanghusga. Shen Qingyu. Isinasama mo ang ganitong tao sa hapunan. Hindi ka ba natatakot na magalit si Lolo? Hindi ko alam kung magagalit si Lolo. Pero kapag natalo ka sa pagsusuri ng bato, kailangan mong lumuhod sa harap ng lahat ng tao. CJ. Ayos na ayos. Gusto kong makita kung ano ang mapapala. Sa isang basag na bato. Palitan ang gwardiya. Ang taong ito ay hindi na kailanman tatanggapin ng pamilyang Shen. Miss. Nagkamali ako. Hindi ko alam na siya pala ay isang panauhing espesyal na inimbitahan nyo. Miss. Pinalalayas niyo ako dahil lang sa isang tagalabas. 12 taon na akong naglilingkod sa pamilya Shen. Wala man akong malaking ambag, naghirap naman ako para sa pamilyang ito. Kahit si Lolo Shen, kapag nakita ko, ay kailangan pa niyang tumango sa akin. Ginoo, nagkamali ako. Hindi ko nakilala ang taong tunay na may halaga. Sana mapalampas ninyo ang pagkakamali ng isang hamak na tao. Tulungan mo akong magsabi ng ilang salita. Alam ko na ang pagkakamali ko. Alam ko na. Sa susunod, didilat na ako ng mabuti. Sayang naman. Ang pinakakinainisan ko ay ang mga tulad mong asong umaapi sa iba gamit ang kapangyarihan, gaya ni Shen Minyuan. Dalhin siya sa labas. Akala ko ipagtatanggol mo pa siya. At kaawaan mo ang ganitong tao. Ang awa sa kanya ay kalupitan sa sarili. Ganito ka lang pumunta rito. Ano pa ba? Ito na ang buong yaman ko, isang pares lang ng damit. Kunin mo ito. Isuot mo ito. Miss Shen. Ituring mo na itong regalo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ayaw ko lang ipahiya mo ako. Magsisimula na ang salu-salo. Iyan si Maestro Zhang. Sabi nila, 30 taon na siyang hindi nagkakamali sa pagsusuri. Napapayag siya ni Shen Minyuan. Narinig na ba ninyo? Ginawa ni Shen Qingyu ang isang tagahatid ng pagkain. Na punong tagasuri ng mga mamahaling bato. Punong tagasuri ng mga mamahaling bato. 3 taon nang bakante ang posisyong iyan sa pamilya Shen. Kahit si Zheng Lei, ang hari ng pustahan sa bato, ay hindi nakapanatili roon. At isang tagahatid ng pagkain ang karapat-dapat. Kuya Minyuan. Huwag mong sabihin yan. May pambihirang mata siya. Kung mayroon talaga siyang pambihirang mata, bakit kailangan pa niyang maghatid ng pagkain? Nilinlang yan si Shen Qingyu, isang taong sanay sa lansangan. At pinaikot siya sa palad nito. Ipinahiya niya ng husto ang pamilya Shen. Sa ganyang klase ng paningin, karapat-dapat pa siyang lumaban para sa posisyon ng tagapagmana. Siya pala ang tagasuri ng mga bato. Na dinala pabalik ni Miss Shen. Hindi mukhang tagahatid ng pagkain ang tindig niya. Ang buton sa manggas niya ay glass-type Imperial Green, hindi ba? Talagang pangmayaman. Iisang piraso pa lang, nagkakahalaga na ng mahigit 10 milyon. Isa lang siyang hamak na tao. Bakit siya magsusuot ng ganoon kamahal na buton sa manggas? Isa lang siyang hamak na tao. Bakit siya magsusuot ng ganoon kamahal na buton sa manggas? Iyan ang buton sa manggas na binili ng Lolo Shen sa napakataas na halaga noon. 2 taon ko yung hiningi pero hindi ko nakuha. Hindi ko akalaing ibibigay pala niya yon kay Shen Qingyu. Ang matandang yan. Hindi ba yan si Ye, ang dating delivery boy? Hindi mura ang renta sa suite na yan bawat araw, ano? Ibusi. Akala mo, dahil kumapit ka kay Shen Qingyu, makakahon ka na. Ngayong gabi, ipapakita ko sa'yo. Ang basura mong gaya mo, ay habang buhay na nararapat yurakan sa ilalim ng paa ko. Whoopsaroo. Kahit gaano kakapal ang pulbos sa mukha mo, hindi nito maitatago ang mga kulubot sa gilid ng mga mata mo. Hindi ba sinabi sa'yo ni Shen Minyuan? Shen Minyuan, ayusin mo ang pananalita mo. Si Ibusi ang punong tagasuri ng hiyas ng pamilya Shen. Siya ang punong tagasuri. Shen Qingyu. Lalong bumababa ang pamantayan mo. Kahit sino na lang, kinakalagad mo sa bahay natin. Talagang katawa-tawa. Miss Shen, nagkamali yata kayo ng tinitingnan. Ikalawang batang amo na si Shen. Karapat-dapat ba ako o hindi? Hindi ikaw ang magpapasya. Isa ka lang delivery boy. Nakangahas ka pang sumagot sa akin. Akala mo, dahil nagsuot ka ng suit, kabilang ka na sa nakatataas. Sa butot balat mo, isinilang kang tagatakbo ng utos. Tama ang sinabi ng ikalawang batang amo na si Shen. Totoong naghatid ako ng pagkain. Pero,
Kahit paano, sarili kong sikap ang ipinambubuhay ko. Hindi tulad ng ibang tao, na umaasa sa tatay para mabuhay. Pero taas no pa rin kumakain sa poder niya. Naghahanap ka ng gulo. Shen Mingyuan, balak mo bang makipagsuntukan sa handaan? Saan mo inilalagay ang pangalan ng pamilya Shen? CJ. Sige, huwag mo akong pigilan. Tatalunin ko siya ng marangal. Sa isang pustahan sa Batong Hiyas. Yugusi. Ang kasunduan sa pustahan ng lungsod ng Bato. Huwag mong sabihing urong ka na ngayon. May kasunduan sa pustahan. Anong kasunduan sa pustahan? May palabas na tayong mapapanood. Ano ang kinatatakutan ko? CJ. Kapag natalo ka, lumuhod ka at 3 beses yumuko sa harap ko. At umalis ka sa Genseo. Aaminin mo rin sa harap ng lahat na isa kang manloloko. At hindi ka karapat dapat maging punong tagasuri ng hiyas ng pamilya Shen. At ikaw rin, Shen Qingyu. Aaminin mong bulag ang iyong paghusga. At babawiin mo ang posisyon niya bilang punong tagasuri. Ipapahayag mo sa lahat na si Shen Qingyu ay hindi karapat dapat maging tagapagmana ng pamilya Shen. Shen Mingyuan, huwag kang lumampas. Hindi na ako atras. Kung hindi, lumuhod ka ngayon at yumuko. At umalis ka sa pamilya Shen. Tapos ang kasunduan. Pero, ikalawang batang amo na si Shen. Kapag natalo ka, bukod sa mga naunang kondisyon, aaminin mo rin sa harap ng lahat na isa kang inutil na umaasa lang sa tatay mo. Na ni isang daliri ko ay hindi mo kayang tapatan. Sige, yan na ang napagkasunduan. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong magiging kahiya-hiya ang kamatayan mo. Dahil gusto mong makipagpustahan. Hayaan mong ako ang matandang ito. Maging saksi kayo. Ikaw ba ang tinatawag ni Qingyu na may matang nakakakita ng lahat? Lol Shen. Tungkol sa paggastos mo ng 3 milyon para kay Zhengli. Hindi pa tayo nagkakaayos. At nagawa mo pang magyabang sa salu-salo. Lolo. Gusto ko lang ilantad ang sinungaling na ito. Hindi natin siya pwedeng hayaang gamitin ang pangalan ng pamilyang Shen para manloko. Nandaraya at nagyayabang. Sige, tingnan natin kung sino talaga ang manloloko. Binata. Kung talagang may kakayahan ka. Ang rekomendasyon para sa International Appraisal Convention. Maibibigay ko sa'yo. Pero kung matalo ka, bahala na ako sa parusa. CJ. Wala nang maraming salita. Magsimula na tayo. Ito ay lumang material mula sa lumang hukay sa likod ng ilog. Malinaw ang mga batik na parang balat ng sawa. Matingkad ang mga batik na parang bulaklak ng pino. Siguradong may mamahaling jade sa loob. Nasaan ang walang kwentang bato mo? Huwag mong sabihin hindi mo kayang ilabas. Sobra naman ang layo ng agwat natin. Yugusi. Itong bato mong pangsuporta sa mesa. Ikinukumpara mo sa material kong 800,000. Kailangan pa bang ipagpatuloy ang palabas na ito? Hindi nakikilala ng bato ang mayaman o mahirap. Pag binuksan lang, saka malalaman. Buksan ang bato. Unahin mong hiwain ang akin. Ipakita natin sa lahat. Ito ang tunay na kakayahan. Panauhin ka, kaya ikaw ang masusunod. Ikaw muna, Ginoong Shen. CJ. Para mamatay kang alam ang totoo. Dito mo hiwain. Huwag mong masira ang laman ng jade. Ang bilis lumabas ng berde. Tunay itong glass jade. Nakikita mo ba? Ito ang antas ng galing ko sa pagsusuri ng bato. Peking birding jade ito. Ano ang Peking birding jade? Peking birding jade. Nilagyan lang ng pandikit. At dinikita ng manipis na berdeng balat para lokohin ka. Puro puting latak ang nasa ilalim. Isang bagsak ng kutsilyo. Ang halagang 100,000 naging abo. Nitunog ng pagkabasag, walang narinig. Impossible. Sinabi ni Huang Laosan na lumang material ito. 800,000. Bumili ka pala ng basurang bato. Ginoong Shen. Nagkamali ka ng tingin. Ikalawang Ginoong Shen. Peke ang mga batik na parang balat ng sawa. Pinina rin ang mga batik na parang bulaklak ng pino. Ginawa kang malaking tanga. Alam mo na pala. Sinadya mong panoorin akong mapahiya. Ang pustahan sa bato ay nakasalalay sa mata. Ikaw ang nagkamali ng tingin. Sino ang dapat sisihin? Mingyuan. Huwag kang mawala ng pagpipigil. Umatras ka. 800,000 lang naman. Kakayanin ng pamilyang Shen ang talo. Sa 45 degree pahilis, isang hiwa hanggang ilalim. Paano kung masira ang laman ng jade? Sundin mo siya. Ako ang sasagot kung may mangyari. Wala nang pag-asa. Kulay abo ang balat at puti ang laman. Karaniwang basurang bato. Nasayang lang ang pananabik natin. Yugusi. Ito na ba ang tinutukoy mong kayamanan? Kahit natalo ako, hindi ka pa rin mananalo. Ituloy mo ang ika-6 na hiwa.
Baliktarin mo at hiwain sa kabila. Glass type, punong kulay na Imperial Green. Imperial Green ang lumabas mula sa basurang bato. Tingnan ko nga. Imperial Green na talaga. 10 taon na akong hindi nakakakita ng ganitong kalidad. Impossible. Bagay lang na tinitimbang kada kilo sa tambak ng mumurahing bato. Paano magkakaroon ng Imperial Green dito? Ipagpatuloy mo ang paghiwa. Buksan mo ang buong tipak para sa akin. Ang batong ito, siyam sa bawat 10 pagkakataon. Ay balat lang ang berdeng bahaging ito. Puro puting bulak at bitak na berde ang nasa loob. Basura pa rin ang basura. Kahit gaano kaganda ang swerte, hindi nito mababago ang langit. Hatiin mo pa. Hiwain mo ng mas malalim. Baguhin mo ang direksyon. Hatiin mo pa. Alisin mo ang buong balat. Hindi ako naniniwala. Parang laman ang buong tipak. Impossible ito. Paano magkakaroon ng ganitong bagay sa tambak ng basura? Glass type, punong kulay na Imperial Green. Ang ganitong kalidad ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 milyon. Binatang Ye. Napakaganda ng materyales na ito. Paano mo ito nahanap? Malaki ang utang na loob ko kay Boss Huang. Ibinigay niya sa akin ng libre ang batong ito. Libre niya itong ibinigay. Napakabukas palad ni Boss Huang. Sandali, may mali. Kilala si Huang na kuripot na parang bakal. Sumikat yata ang araw sa kanluran. Ikalawang batang Amoshen. Natalo ka ayon sa napagkasunduang pustahan. 1 milyong cash. At 3 pagyukong hanggang sahig. Ikaw ba mismo ang gagawa? O tutulungan kita? Walang hiya ka. Ikaw mismo ang gumawa ng pustahan. Tinutupad ng bawat anak ng pamilyang Shen ang kanilang salita. Nawala na ang sarili mong dangal. Gusto mo pang ipahiya ng lubusan ang pamilya Shen. Sandali. Ano pa ba ang gusto mo? Wala akong gusto. Ang 1 milyong dapat mong ibigay. Walang bawas kahit 1 sentimo. Talagang may matang nakakakita ng lihim. Ikaw na ang nominado para sa rekomendasyon sa pambansang kumperensya ng pagsusuri ng hiyas. Maraming salamat, Lolo Shen. Binabati kita. Punong tagasuri. Sinabi ko nang hindi kita bibigyan. Xuanzhen. Dalhin mo rito si Iwusi para makipagkita sa akin. Si Lolo iyon. Salamat sa'yo. Para saan ang pasasalamat? Salamat sa pagtulong mong mailigtas ang dangal ng pamilya Shen. At salamat dahil ipinakita mo sa akin na may pag-asa pa ang tagapagmana ng pamilya Shen. Miss Shen, may bulaklak sa balikat mo. Mukhang maling oras ang pagdating ko. Ikaw si... Ako si Miss Qin Xuanzhen. Ako ang apo ng... Habang buhay na honoraryong pangulo ng pambansang kumperensya ng pagsusuri ng hiyas, si Lolo Qin. Gustong makipagkita sa iyo ng lolo ko. Gustong makipagkita ni Lolo Qin kay Ginoong Ye. May hawak siyang nominasyon mula sa sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. At iyon ang pinapangarap ng lahat ng tagasuri ng hiyas. Ang pinakamataas na bulwagan na pinapangarap maabot ng lahat. Kung makapapasa ka sa pagsusuri. Sa oras na yon, sa gantimpala para sa kampiyon ng paligsahan sa pagsusuri ng hiyas. Magkakaroon pa ng isang dagdag na pwesto para sa mga mapipili. Sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. Ibig sabihin, may permanenteng pwesto ka na. Talagang inihanda ito para sa'yo. Sapat ng patunay ito sa tiwala ng lolo ko sa'yo. Kung gusto mong makapasok sa pambansang sentro ng pagsusuri. Hindi ganoon kadali. Kung kaya mo talaga. Bakit hindi mo subukan? CJ. Pupunta ako para makipagkita kay Lolo Qin. Mangyaring pumasok kayo, Ginoong Ye. Ang koponan ng Lotus Elise. Yugusi. Alam mo ba? Kung ano ang ibig sabihin ng sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. Ibig sabihin, maaabot mo. Ang pinakapusod na supply ng jade. At hindi lang iyon. Ang pambansang sentro ng pagsusuri ang pinakamataas na otoridad sa mundo ng pagtaya ng bato sa Jiangsu. Kapag nakapasok ka sa sentro, magkakaroon ka ng kwalifikasyon at pananagutan na pumili ng pinakamataas na uri ng hilaw na jade. Para sa Jiangguo.
Kaya mo ba yon? Lolo Qin. Ilabas mo lang ang lahat ng kaya mo. Ayos na ayos. Xuanzhen. Kunin mo rito ang mga hilaw na bato. May 5 hilaw na bato rito. Magkakaiba ang itsura ng balat at bukana ng bawat isa. Alin kaya ang may mataas na uri ng jade sa loob? Ang una ay may puting batuhan na balat. At bukana na tulad ng moxie. Masikip ang balat at parang may patong na wax. Pero kulay abo ang sapi ng hamog sa bukas na bahagi. Katamtaman lang ang sansa nitong manalo. Ang ikalawa ay may dilaw na balat na buhangin. Sa unang tingin parang damakan. May guhit ng langgam sa balat. Pero magaan ang pakiramdam kapag binuhat. Waterstone ang batong ito. Bukana ng damakan. May ganitong guhit ng langgam sa balat. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na may bitak sa loob. Mataas ang sansa nitong may laman na jade. Pero ang isang ito ay mukhang bukas na ang frame. Maitim at makintab ang balat. Tipikal na black crow sand ito. Masikip ang balat at pino ang buhangin. Kapag tinapatan ng flashlight, mahaba ang nakikitang bahaging may tubig. Kung tama ang hula ko, makakakuha man lang ng glutinous ice jade o mas mataas pa. Maaari pang ang tumama sa high ice jade. Brick material lang ang tatlong ito. Hindi sulit buksan. May laman ang dalawang ito. Lalo na ang black crow sand na ito. May mailalabas itong magandang bagay. CJ, napakagaling ng mga mata mo. Iyong moxie siya. Naipabukas ko na yon. Puro lumot ang loob. Ang waterstone ng damakan. Sa isang hiwa pa lang, nabiyak ito sa 8 piraso. Tama lahat ng nakita mo. Ang husay ng paningin mong iyan. Pumasok ka sa sentro ng pagsusuri. Sapat na. Hindi pala puro salita lang ang galing niya. Yubusi, handa ka bang tanggapin ang rekomendasyon ko? Na lumahok sa paligsahan sa pagsusuri ng hiyas. At maging reserbang miyembro ng sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. Para sumailalim sa pagsusuri. Handa ako. Magaling, bata. Sa komperensya. Hindi lang sarili mo ang kakatawanin mo. Pati ang reputasyon ng sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. Maghanda kang mabuti. Huwag mo akong bigin. Gagawin ko. Shen Mingyuan. Ang kahihiyang idinulot mo sa akin. Babanggitin ko sa komperensya at babawin ko ng marangal. Bumaba ka na at maghanda. Hinihintay ka ni Miss Shen sa may pinto. Ihahatid kita. Kumusta? Binigyan ako ni Lolo Qin ng isang pagkakataon. Isang pagkakataong makadalo sa komperensya ng pagsusuri ng mga hiyas. Bilang bahagi ng pambungad na pangkat ng sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. Isang pagkakataong maipakita ang galing ko. Mas may bigat ito. Kaysa sa basta manalo lang sa isang paligsahan. Talaga. Napakaganda naman. Pero, habang lumalaki ang pagkakataon, dumarami rin ang mga matang nakatutok sa'yo. Ano naman? Sa tingin mo ba matatakot ako sa kanila? Halimbawa, kay Shen Mingyuan, ang pangalawang batang amo ng pamilyang Shen. Hindi kanya hahayaang basta-basta kang umakyat sa entablado. Huwag kang mag-alala. Ang taong makapagpapabagsak sa akin ay hindi pa ipinapanganak. Huwag mo akong bigin. Pinaiwan niyo ako, may sasabihin po ba kayo? Xuanzhen. Ano sa tingin mo kay Yubusi? Sa binatang iyon. Magaling ang mata, kalmado ang loob. Hindi mayabang at hindi rin mababa ang tingin sa sarili. Isa siyang taong tunay na may kakayahan. At hindi lang iyon. Sa pagsusuri ng mga hiyas, ang kakayahan ng binatang ito ay halos walang katapat sa buong Jiangguo. Kung matutulungan ng taong ito ang pamilya Qin, hindi lang tayo mamamayani sa mundo ng pagsusuri ng mga hiyas sa Jiangsu. Kahit sa buong Jiangguo, magkakaroon tayo ng sarili nating pwesto. Xuanzhen. May ipagagawa sa iyo si Lolo. Mahalaga ito sa kinabukasan ng pamilya Qin. Sabihin niyo po, Lolo. Dapat mong makuha si Yubusi. Kahit ano pa ang kailangan mong gawin. Kahit kailangan mong gumamit ng maruming paraan. Gawin mo siyang manugang ng pamilya Qin. Gawin mo siyang lalaki mo. Basta mapanatili mo siya sa tabi mo. Kalahati ng yaman ng pamilya Qin ay magiging handog sa kasal mo. Seryoso po kayo, Lolo. Mukha ba akong nagbibiro? Ang ganitong klaseng mabuting lalaki. Kapag pinalampas mo, baka wala ka nang makitang iba. Kaya ba niyo akong gustong agad ipamigay? Hindi kita ipinamimigay. Namumuhunan ako sa ganitong dekalibreng lalaki. Kahit hindi mo sabihin. Hindi ko rin siya palalampasin. Ang mga bagay na nagugustuhan ko. Hindi pa kailanman nakaligtas sa kamay ko. Ganoon ang bato. Ganoon din ang tao. Mabuti. Iyan mismo ang gusto kong marinig. Masyadong konserbatibo ang suot mong iyan. Para mapasunod ang lalaking hindi tinatabla ng pang-uuto. Kailangan ng matinding gamot. Ang lalaking ito. Sa bibig niya, ayaw niya ng handog sa kasal. Pero ang mga paa niya, mas mabilis pang tumakbo kaysa kanino man. Kalahati ng yaman, ha? Ang sakit sa bulsa. Pero,
Sulit. Sumakay ka. Miskin. Sa kalaliman ng gabi, inanyayahan mo ako. Magsisimula na ang paligsahan sa pagsusuri ng hiyas makalawa. Ang mga patakaran at mga kalaban. Wala kang alam ni kaunti. Tutulungan kitang maghabol sa aralin. Maghabol sa aralin. Kailangan bang ganyan ang suot para mag-aral? May ganito akong kagandang katawan. Siyempre, dapat ko itong ipakita para mapasaya ang sangkatauhan. Hotel. Suwik. Bakit? Baka kainin kita. Ikaw ang kinatatakutan ko. Miskin. Masama ang iyong pakay. Umupo ka. Ang babaeng ito. Talagang handa na siya. Halika, umupo ka. Kahit ganoon kalayo, naririnig mo ba ako? Dalawang yugto ang paligsahan sa pagsusuri ng hiyas. Unang yugto. Pagsusuri ng hindi tumitingin. May kabuang 50 batong hilaw. May takdang oras sa pagsusuri ng bawat bato. Ang uri at tinatayang halaga ng bato. Ang dalawang nangunguna sa kabuang puntos ay usad. Sa final round, 100 batong hilaw. Isa lamang ang maaaring piliin ng bawat kalahok. Puputulin at bubuksan mismo sa lugar. Panalo ang may pinakamataas na halaga. Ang premyo sa kampiyon ay 10 milyon. At direktang makakapasok sa kwalifikasyon ng sentro ng pagsusuri ng Django. Ibig sabihin, ang posisyong gusto mo. Miskin, nagtuturo ka ba sa akin o naglalatag ng bitad? Sinasabi ko sa'yo, may mga taong nasa entablado at nasa ibaba. Nagagawin ang lahat para magkamali ka. Kailangan mong matutong. Manatiling kalmado sa gitna ng kaguluhan. Ganyan ang suot mo habang tinuturuan ako. Mahirap manatiling kalmado. Dahil wala ang isip mo sa mga patakaran. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ikaw na walang kamatayang karibal. Shen Minyuan. Nagpasundo siya ng isang eksperto mula sa pagreretiro. Sino? Ang tinatawag na ghost eye na si Hu Chancheng. 20 taon na ang nakalipas sa jade market ng Myanmar. 3 sunod-sunod na Imperial Green ang nabuksan niya. Halos 10 taon na siyang nagretiro. Ayon sa sabi-sabi, kayang makita ng peres ng ghost eyes ang laman sa loob ng 3 dangkal na balat ng bato. Para mapasama siya sa laban. Gumastos si Shen Minyuan ng 30 milyon. Totoong pambihira ang mata ni Hu Chancheng. Siguradong magtatagpo kayo ngayon. 30 milyon. Sa pagkakataong ito, talagang itinaya ni Shen Minyuan. Pati ang buong kabaong. Ghost eye. Kung ganoon, mas mabuti. Ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng tunay na walang kapantay na dalubhasa sa pagsusuri ng hiyas. At pagkatapos, iyon na. Iyon lang. Akin na ang natitirang oras. Ano ang ibig mong sabihin? Lentik. Ano ba ang balak ng babaeng ito? Bukod sa paligsahan sa pagsusuri ng hiyas. May mas kawili-wili pa. Halimbawa, ako. Miskin. Ano ba ito? Ginoong Ye. Ang taong prangka, hindi paligoy-ligoy. Nagustuhan kita. Maging lalaki ko. Ano sa tingin mo? Tumango ka lang. At magiging iyo ang buong pamilyang Qin. Magkakaroon ka ng perang hindi mauubos. At marangyang buhay na walang katapusan. Hindi ka ba naiilang na dati akong delivery rider? Hindi naman. Tama nga ang kasabihan. Huwag maliitin ang kabataang salat sa yaman. Si Ginoong Ye ay isa lamang. Dragon na sumisid sa kailaliman at ngayon ay umahon na. Miskin. Alam mo ba kung ano ang hitsura mo ngayon? Ano ang hitsura ko? Para kang batong jade na bagong hiwa. Kung ganoon, sabihin mo. Anong uri ng jade ang nakita mong nasa loob ko? High-grade icy jade. O glass jade. Malalaman lang kapag hiniwa. Kung ganoon, gusto mo bang hiwain mo ako para subukan? Miskin. Alam mo ba ang isang tuntunin sa pagsusuri ng mga hiyas? Anong tuntunin? Kahit gaano kaganda ang material, hindi ito dapat madaliin hiwain. Ano pa ang ginagawa mo rito? Umuwi ka na at matulog. Malapit na ang pandaigdigang kumperensya sa pagsusuri ng mga hiyas. Mas mahalaga ang sapat na pahinga kaysa sa lahat. Ibusi. Talagang walang preno.
Muntik na akong mapahamak dahil sa pagkuha ng impormasyon. Ang babaeng ito ay mas mahirap pa sa bato. Lolo Hu, kailangan niyo talaga akong tulungan. Sa pagkakataong ito sa kumperensya ng pagsusuri ng mga hiyas, makakabangon ba ako, si Shen Mingyuan? At makukuha ko ba agad ang posisyon bilang tagapagmana? Nakasalalay na sa inyo ang lahat. Huwag kang mag-alala, ikalawang Panginoong Shen. 40 taon nang tumitingin ng mga bato ang matandang ito. At hindi pa kailanman nagkamali ang aking mga mata. Ano ba si Ibusi? Isang hamak na paslit lang. Paano siya makikipagsabayan sa akin? Kung ganoon, kampante na ako. Kapag naging tagapagmana na ako, ang namamanang jade pendant ng pamilyang Shen ay personal kong ihaharap sa pamilya Hu. Si Hu Qiancheng, ang matandang iyon, ay akala niyang kontrolado niya ang sitwasyon. Pero hindi ko kailanman ipinapasa sa iba ang aking kapalaran. Umalis ka. Bilhin mo ang mga tauhan ng kumperensya. Gawa nila ng paraan ang mga batong material ni Ibusi. May suporta ni Lolo Hu ang ikalawang Panginoon. Bakit kailangan pa niyong makipagsapalaran? Wala kang alam. Napakamapanganib at tuso ni Ibusi. Muntik na akong mapahiya dahil sa kanya. Opo. Aasikasuhin ko agad. Pinagtatawanan ng buong Jiangsu ang ikalawang Panginoong Shen dahil yurakan siya ng isang delivery rider. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabangon kailanman. Idinaraos ang kumperensya ng pagsusuri ng mga hiyas kada 3 taon. Ang lahat ng kalahok ay mula sa Jiangsu at maging sa pinakamahuhusay na pamilya ng mga tagasuri ng hiyas sa buong bansa. Ang Zhao, Qian at Sun ang 3 nangungunang pamilya. Bawat pamilya ay may kahit isang pambansang tagasuri ng mga antigong bagay. Halika. Alam na ang tuntunin. Ako ang bangko. Simulan na natin. Malaki man o maliit ang taya, nasa husay ng mata ang lahat. Sino ang mangunguna sa paligsahan ng pagsusuri ngayong taon? Sa mesa ng pustahan natin malalaman ang tunay na galing. Kay Hu Qiancheng iyon ang may matang nakakakita sa lahat. Isa laban sa isa at kalahati lang ang bayad. Itong matabang ito, tatapatan niya si Daxian. Kailangan pa bang itanong? Sa 3 henerasyon ng pamilya Hu, siya lang ang may matang pambihira. Sabi nila, nakakakita siya sa 3 patong ng bato. Hindi siya pumunta para makipagpaligsahan. Pumunta siya para umuwi na may tropeo. ₱5 milyon. Karapat dapat talaga siyang maging bahagi ng pamilya Shen. Grabe ang tapang niya sa pera. Nagtaya si Shen Mingyuan ng ₱5 milyon. Kay Hu Qiancheng. Ibig sabihin, panatag si Hu Qiancheng. Tamang-tama ang taya kapag sinundan si Young Master Shen. Mingyuan, tingnan mo ang pinakahuling nasa listahan. Ibusi. Hindi ko siya kilala. Ano ba itong mga taya? 20 ang koepisyente. Nakasulat sa trabaho niya, rider ng delivery. Isang delivery rider ang sasali sa pagsusuri ng mga hiyas. Ang tagahatid ng pagkain, nakakatawa naman ito. Iniinsulto niya ang paligsahan natin. Hindi ba parang namimigay lang siya ng pera? Itapon na lang diretsyo sa ilog para marinig ang lagapak. Sige na, tama na. Huwag ka nang tumingin. Delivery rider lang siya. Kung malampasan niya ang unang round, milagro na yon. Hindi ba ako namamalikmata? Naglagay ng taya ang dalagang tagapagmana ng pamilya Shen. 6 na milyon ang itinaya niya sa delivery rider. 6 na milyon ang itinaya niya sa akin. Hindi ba siya natatakot malugi, wala man lang siyang mapag-iyakan? Naniniwala ako sa'yo. Iyan ang walang limitasyong premium black card. Wala pang 100 ang inilabas sa buong bansa. Una, second ang dalagang tagapagmana ng pamilya Shen. Ngayon naman mula sa pamilya Qin. Ibinagsak ng dalagang tagapagmana ang black card niya. 2 hires ng pinakamayayamang pamilya sa Jiangsu. Ang sabay na tumaya sa isang delivery rider. Sino ba talaga si Ibusi? Sobrang laki naman ng karangalang ito. Sumali rin si Miss Qin para makisaya. Hindi ka ba natatakot mabutas ang black card mo? Munting halaga lang iyan. Kung gusto mong maging lalaki ng dalagang ito, malaya mong magagamit ang black card niya. 1 laban sa 20. Kung manalo talaga ang batang ito, ang 6 na milyon ay magiging 120 milyon. At idagdag pa ang black card na yon. Mga ginoo at ginang, magsisimula na ang paligsahan sa pagsusuri ng mga hiyas. Sa paligsahan na yung taon, may kabuang 32 kalahok. Pagkatapos ng 2 round, pipiliin ang nagwagi. Makukuha ng kampiyon ang 10 milyong cash
At magiging opisyal na miyembro ng sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. Tama ba ang narinig ko? 10 milyong cash. Kung makuha niya ang kampyonato, mababago talaga ang buhay niya ng baliktad. Akala mo ba basta nahuhulog mula sa langit ang kampyonato? Sa 32 kalahok na yon, sino sa kanila ang hindi eksperto sa larangang ito? Ako lang ba ang nakarinig nito? Sentro ng pagsusuri ng Jiangguo. Iyan ang pambansang institusyon sa pagtatasa. Maraming veteranong tagasuri ang buong buhay na nagpakadalubhasa. Pero hindi man lang nakalapit sa pintuan nito. Mukhang hindi na makapaghintay ang lahat. Ipinapahayag ko na. Magsisimula na ang 12 pandaigdigang paligsahan sa pagsusuri ng hiyas sa Jiangsu. Magsimula na tayo. Unang yugto, bulag na pagsusuri ng mga batong hilaw. May 50 batong hilaw sa mesa. Kailangang suriin ng mga kalahok sa loob ng 30 minuto. Isa-isang tukuyin ang uri, kalidad at kulay ng bawat bato. At isulat ang resulta ng pagsusuri. Ang dalawang may pinakamataas na katumpakan. Ang susunod na yugto ang kanilang sasalihan. 30 batong walang silbi. 15 batong may laman. 5 batong maaaring maglabas ng mataas na kalidad na hiyas. Tapos na ang oras. Ipasa na ang mga sagot. Hindi naman ganoon kagaling ang mga kalahok ngayon. 70% lang ang pinakamataas na nakakuha. 30 bato. Sa loob ng 30 minuto. Mabuti na ngang umabot sa 70%. 84%. Napakataas na niyan. 70%. Karapat dapat siyang tawaging mata ng multo. Tunay ngang karapat dapat sa kanyang reputasyon. Balita ko, ang pamilyang Ho ay may isang lihim na pamamaraan na nakapagpapakita sa loob ng batong hilaw. Mukhang kikita ng malaki si Ho at malulunod sa pera. 10.3 gusali ng Kui laban sa pamilya 11.3 laban kay Fei. 10.2 isa laban sa 10.23. 100%. Tamang lahat ang 30 bato. Pinakamataas na record sa kasaysayan ng paligsahan sa pagsusuri ng hiyas. 89% lang. Perpektong score agad ang nakuha niya. Impossible. Tagapagdala lang naman siya ng pagkain. Paano yun nangyari? Ibusi. Si Ibusi na naman. Perpektong score. Ibusi. Paano mo nagawa yon? Lolo Qin. Noong gumagawa kayo ng mga tanong, hindi ba natapos ninyo ang pagsusuri sa loob ng 30 minuto? Ginaya ko lang po ang pamamaraan nyo. Matuto sa isang halimbawa at maunawaan ang tatlo pa. Mabuti. Napakahusay. Talagang marunong kang kumuha ng aral sa isang halimbawa. Tunay ngang karapat dapat sa reputasyon si Ginoong Ye. Pampagana lang ang unang yugto. Ang tunay nating laban ay nasa ikalawang yugto. Ang pangwakas na laban. Ang pinakahuling pagsusuri ng hiyas. 10 batong hilaw. Ang dalawang finalist. Bawat isa ay pipili ng isang bato. At hahatiin ito sa harap ng lahat. Kung kaninong napiling bato ang mas mataas ang halaga, siya ang magiging kampiyon ng paligsahang ito. Magsisimula na ang pangwakas na laban. Ang mata ng multo, si Hu Chancheng. 20 taon na ang nakalipas, 3 Imperial Green ang sunod-sunod niyang nabuksan. Matapos siyang ituring na alamat sa labanang iyon, hindi na siya muling nagpakita ng galing. Balita ko, nagbayad si Shen Mingyuan ng 30 milyon para mapapayag siya. Napakalaki ng ipinagmamalaki niya. Ito na mismo. Itim na batong buhangin mula sa lumang minahan ng pagan. Kumpleto ang mga batik at mga tila sawa na ugat. Ang huling nakapaglabas ng ganitong kalidad ay ang hari ng hiyas 30 taon na ang nakalipas. Kuya Mingyuan. Kumikilos na si Ho. Tiyak nang mapapahamak ang tagapagdala ng pagkain na yon. Ginoong Ye. Sige po. Gusto ko ring makita kung ano ang mabubuksan mo. Ang henyo na nakakuha ng perpektong score sa unang yugto. Anong kayamanan kaya ang mapipili niya sa pangwakas na laban? Unang tipak. Puno ng berde pero basag hanggang ilalim. Ikalawang tipak, malayelo na may palamuti pero maputla ang kulay. Ikatlong tipak, itim na wusha na pinili ni Hu Chancheng. Hindi ko akalaing nakapili si Hu Chancheng ng salaming Imperial Green. Talagang pang mataas ang kalidad. Tinatayang hindi bababa sa 20 milyon. Napakalaki ng tipak na Imperial Green. Hindi yan Imperial Green. Iyan mismo. Kahit isang marka ng pin ay wala sa balat ng tipak na yan. Ano ang ipinagkaiba niyan sa batong parang itlog ng gansa sa tabing ilog? Ano ba ang pinagkaiba? Ano ngayon kung nakakuha ka ng buong puntos sa unang round? Sa pagpili ng bato sa finals, tunay na galing ang kailangan. Hindi swerte. Napakasama ng itsura ng batong ito. Ito ang batong ginalaw na ang loob. Ang sirang batong iyon. Ibusi. Paano ka nakarating dyan? Ako mismo ang magpapabagsak sa'yo. Lolo Qin. Maluwag ang balat ng batong ito.
Walang marka ng pain, walang python belt. Pumasok ang guhit na parang sinturon ng hindi bababa sa 3 pulgada. Malamang bulok na koton ang nasa loob. Ang patakaran ay patakaran. Kapag napili na, hindi na pwedeng palitan. Hindi ko papalitan. Ginoong Ye. Iyan ang pinili mo. Hindi man lang ako ginanahang sukatin ito. Wala akong interes dito. Napili na ng magkabilang panig. Unahin nating hiwain ang bato ni Hu Qiancheng. Ito ay salaming Imperial Green. Puspos ng kulay, salaming Imperial Green. Sa ganitong klase ng kalidad. 30 taon na akong hindi nakakakita ng ganito. Konserbatibong tantya, 20 milyon. Matandang Hu. Napakaganda. Yugusi. Isang delivery boy ka lang, akala mo kaya mong manalo. Ngayon, personal kong masasaksihan. Ang pagluhod mo sa harap ng lahat. Ni paggapang ay hindi mo kakayanin. Ginoong Ye. Ikaw naman. Pero, iminumungkahi kong, magpalit ka pa habang may oras. Pinahahalagahan ko ang kabutihan ni matandang Hu. Pero, may isang kapintasan ako. Kapag may napagpasyahan na ako, hindi ko na pinapalitan. Ginoong Ye. Napakalaki ng batong ito. Saan ko sisimulang hiwain? Dito. 30 degree pahilis. Isang hiwa papasok. 3 bahagi ang lalim ng hiwa. Kung hindi, madudurog ang posibleng laman na jade. Masisira ito. Kapag nasira, sagot ko. Humiwa ka. 3 bahagi ang lalim ng hiwa. Para sa akin, 3 bahagi ang ililibing nito. Yugusi. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Bilis, tapusin mo na, hambog. Walang kahit katiting na berde. Puro bato. Tama nga, basura. Tama na, uwian na. Wala nang dapat panoorin. Dahan-dahan. Ibang direksyon naman. Ipasok pa ng 3 milimetro. Nakita na ninyong lahat, hindi ba? Ito ang tinatawag ninyong mahiwagang mata na ipinusta ninyo ng 6 na milyon. Perpektong punto sa unang round. Mandaraya yata siya. Sa huling hiwa, mula sa gilid ay dumiretso siya sa puso ng bato. Diretsong pumasok sa puso ng bato. Malaking bawal yan sa pagtaya ng bato. Paano kung may jade sa loob? Kapag isang hiwa lang ang ginawa, maaaring masira ang buong jade. Sigurado ka ba, Ginoong Ye? Hiwain. May lumabas na berde. Berde at pantay na pantay. Bakit puro ganitong klase ang lumalabas? Ang bato ni Hu Qiancheng ay high ice quality. Hindi maliit ang agwat na yan. Grabe. Imperial Green na naman. Hindi ba ako nananaginip? Sa isang laban, nakalabas ang 2 dekalidad na Imperial Green. Lalong naging mahirap ang laban. Pareho silang Imperial Green. Kung ganoon, sino ang panalo at sino ang talo? Kailangan pa bang itanong? Siyempre si Hu Qiancheng. Mas malaki ang bato niya. Malinaw na mas mataas ang halaga. Hindi. Hindi ito Imperial Green. Walang ganitong ningning ang Imperial Green. Ito ay Dragonstone Jade. Tama nga. Dragonstone Jade na ito. Isang pambihirang Dragonstone Jade na minsan lang makita sa loob ng isang siglo. Ano ba ang Dragonstone Jade? Ayon sa alamat, mas mataas ito ng isang antas kaysa sa Imperial Green. Ito ang pinakamataas na uri ng jadete. Ang tunay na emperador ng Jade. Isang piraso ang nakuha sa lumang minahan ng Myanmar 100 taon na ang nakalipas. Kasing laki lamang ng kuko. Naipagbili iyon sa halagang 120 milyon. At ang isang ito ay kasing laki ng kamao. Paano ito naging posible? Ang Dragonstone Jade na isang siglo nang hinihintay ay isa lang palang. Basurang balat ng bato. Nagkamali ako ng tingin. Inaamin kong talo ako, Lolo Qin. Sa paglabas kong muli sa mundo, hindi ko inakalang ang reputasyon ko sa buong buhay ay mawawasak sa isang iglap. Tama na, tama na. Sa buhay kong ito, hindi na ako kailanman muling tutuntong sa mundo ng pagtaya ng bato. Ano ang nangyayari? Pangalawang batang amo. Masama ang balita. Ang empleyadong sinuhulan natin ay nahuli ng mga tagapag-ayos ng paligsahan. Ano? Naniniwala akong walang kaduda-duda ang resulta ng paligsahan. Ipinahahayag ko na ang kampiyon ng ikalawang
Internasyonal na Kongreso ng Pagsusuri ng Hiyas sa Jiangsu. Ay walang iba kundi si Ibusi. Ibusi. Simula ngayong araw, ikaw na ang opisyal na miyembro ng sentro ng pagsusuri ng Jiangsu. Narito ang 10 milyong cash. Binabati kita, binatang Ye. Ay, hindi. Ginoong Ye pala. Salamat. May isa pa akong bagay na nais ipahayag sa publiko. Bago magsimula ang final mayong araw, ang mga tauhan ng seguridad ng Kongreso ay nakahuli ng isang empleyadong kahina-hinala ang kilos. Matapos ang investigasyon, ang taong ito ay tinanggap ni Shen Mingyuan, ang ikalawang batang amo ng pamilyang Shen. Sinubukan niyang pakialaman ang mga materyales na susurin. Walang hiya ka, paninirang puri ang lumalabas sa bibig mo. Ako ang ikalawang batang amo ng pamilyang Shen. Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Ikalawang batang amo Shen. Narito ang mga kuha mula sa surveillance at ang record ng paglilipat ng pera. Pati ang mismong salaysay ng taong sangkot. Gusto ba ninyong ipalabas ko rito mismo para makita ng lahat? Lolo, pakinggan niyo muna ang paliwanag ko. Nadawit lang ako. Siguradong si Ibusi ang nanadya sa akin. Gusto niyang makipagsanib sa pamilyang Qin. Para pabagsakin ang pamilya Shen. Lolo, naniniwala kayo sa akin, hindi ba? Alam ko na, ako talaga ang tunay ninyong apo. Ano man ang sabihin ng mga tao sa labas. Tayo pa rin ang isang pamilya. Hindi ninyo maaaring kampihan ng iba laban sa sarili ninyong pamilya. Ang sarap sa pakiramdam. Ganoon din ang iniisip ko. Matagal ko nang hindi gusto ang taong iyon. 3 taon na ang nakalipas. Nalugi ka ng 8 milyon sa pagsusugal sa Jade. Ako ang sumagot sa pagkakautang mo. Pero hindi ka man lang nagpakumbaba. Gumastos ka pa ng 3 milyon. Para ipatawag si Jiang Lei at agawin ang Jianbao Jie ng ate mo. At ngayon, naglakas loob kang suhulan ng mga tauhan at mandaya sa harap ng lahat sa paligsahan ng pagsusuri ng kayamanan. Masama ang pagkatao ni Shen Mingyuan. Dinala niya sa kahihiyan ang pangalan ng ating pamilya. Ngayon ay ipinapahayag ko rito na itinataboy si Shen Mingyuan sa pamilya Shen. Tatanggalin ang pangalan niya sa talaang kanan. At hindi na ito kailanman maitatala muli. Huwag. Lolo. Ako ang tunay niyong apo. Hindi niyo maaaring gawin ito sa akin. Mali ako. Magbabago ako. Pangako, magbabago talaga ako. May tao ba dyan? Kalagkarin niyo siya palabas. Mula ngayon, bawal siyang tumapak kahit kalahating hakbang sa tahanan ng Shen. Ibusi. Sana hindi ka mamatay ng payapa. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Wuxuru. Wusi. Binabati kita. Alam ko na ito noon pa. Alam kong malayo ang mararating mo. Talaga ba? Alam mo na noon pa. Nakalimutan mo na. Noong naghahatid ka pa ng pagkain, sinabi ko na sa'yo. Mas malaki ang pangarap mo kaysa sa kanilang lahat. Wuxuru. Paano ko maaalalang sinabi mong magising ka nga? Isa ka lang namang tagahatid ng pagkain. Bakit ako makikipagsiksikan sa ganitong hirap kasama mo? Wusi, alam kong nagkamali ako. Niloko ako ni Shen Mingyuan. Tinukso niya ako gamit ang pera niya. Patawarin mo na ako, pakiusap. Magsimula tayong muli. Hindi ako nasuklam sa pagiging tagahatid mo noon. Hindi rin ako nasuklam sa pagiging mahirap mo. Wuxuru. May karapatan ka bang maliitin ang pagiging mahirap ko? Sabi mo kanina, niloko ka ni Shen Mingyuan. Ang ibig mong sabihin, may kutsilyo siyang nakatutok sa lig mo. Kaya napilitan kang matulog sa kama niya. Noon, tumakas ka dahil minamaliit mo ang pagiging mahirap niya. Bumalik ka ngayon dahil may pera na siya. Hindi iyan pakikipagbalikan. Pagre-recycle iyan ng basura. Bumalik ka dahil hindi na ako mahirap. Nakatira na siya sa mansyon at nagmamaneho ng mamahaling kotse. Sino ka ba para umasta ng ganyan? Tao ka ba o pampublikong bisikleta? Askan mo ang code at umalis ka na. Wuxuru. Sinira mo ang singsing na iniwan sa akin ng mga magulang ko. Tinapakan mo ang huli kong pag-asa. Hinding-hindi kita mapapatawad. Punong Ye. Ikinagagalak kitang makilala. May hawak akong impormasyon tungkol kay Hu Tiancheng. Sa susunod, sana ay tulungan niyo akong magsuri. Ginoong Ye. Nais ka naming kuning espesyal na tagapayo sa aming auction house. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, siguradong magtutulungan tayo. Pagod ka na siguro. Ang handaan para ipagdiwang ang tagumpay. Mas nakakapagod pa ito kaysa sa pagputol ng bato sa kompetisyon. Wala kang kinain buong gabi. Kumain ka muna para may laman ang tiyan mo. Tingnan mo,
Si Miss Shen at si Miss Qin. Pareho silang paikot-ikot kay Punong Ye. Mabait ka naman. Hindi lang siya may pambihirang mata. Sobra rin ang swerte niya sa pag-ibig. Miss Qin. Hindi pa naman ako gaanong gutom. Masama sa sikmura ang sobrang alak. Uminom ka muna ng maligamam na tubig. 2 babae, 1 lalaki. Jianzhu ito. Mga anak ng 2 pinakamakapangyarihang pamilya. Kapag kumalat ang balitang ito, siguradong sasabog ang bilang ng mga mambabasa. Kayong 2. Masakit ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Miss Qin. Parang tinakot mo siya at napalayas. Tinakot mo siya at napalayas, ano? 2 babae, 1 palabas. Totoo nga ang kasabihan ng mga ninuno. Ang mismong Punong Ye. Sa International Appraisal Convention. Hindi siya natinag kahit nakapaglabas ng Dragonstone variety. Ngayon, takot na siya sa 2 babae. Bakit ka tumatakbo? Takot ka bang kainin ka namin? Kayong 2, tagasuri lang ako ng mga bato. Isa sa inyo ay panganay na dalaga ng pamilyang Shen. At ang isa naman ay panganay na dalaga ng pamilyang Qin. Hindi ko kayang mapasama ang loob ng kahit sino sa inyo. Pwede bang kumalma muna kayong 2? Kalmado ako. Yugusi. Ang mga bagay na gusto ko, ako mismo ang nakakakuha. Hindi pa ako kailanman nabigong makuha ang mga yon. Yugusi. Mula ngayon, ako ang magiging tagapagmana ng pamilyang Shen. Ako yon. Pero hindi ko kayang suportahan ang pamilyang Shen ng mag-isa. Sumama ka sa akin. Miss Qin. Tagasuri lang ako ng mga bato. Hayaan mo muna akong suriin ng mabuti ang bato. Pagkatapos, saka natin pag-usapan ang tungkol sa tao. CJ. Palalampasin muna kita ngayon. Pero, Yugusi. Hindi ako susuko. Hindi ako nagmamadali. Sinabi ko na sa'yo. Maghihintay ako. Lolo. Ang pambihirang mga matang ibinigay mo sa akin. Para ba makita ko ang tunay na laman ng mga bato? O para makita ko ang tunay na laman ng puso ng tao?